Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan ko. Flood control daw ang usapan, pero ang nangyari, emosyon ay hindi mawari. Sa halip na kalmadong talakayan, nauwi sa mainit na sagutan at nakakatuwang asaran. May mga hindi makasagot ng diretsyo, may ilan na mas nangibabaw ang init ng ulo. Kaya kung akala mo simpleng hearing lang ito, nagkakamali ka. Dahil ito na ang sesyon ng sumbatan, sigawan at tawanan. Ang flood control hearing Bardagulan Moments. Wow! Sa unang eksena, tayo ay mag-attendance check muna. Nang mag-roll call sa mga senador si Senator Marcoleta, may halong twist ang pagtawag niya. Let me acknowledge the presence Senator Erwin Tulfo who came at 8:39 a.m. this morning. Congratulations. Senator JB Ejercito, the good one. Senator Jinggoy Estrada, the bad one, came at 9:09. Bistado naman ang susunod nating ibibida. Si Mr. Diskaya hindi maintindihan ang katanungan dahil may pagka-Bisaya daw siya. Pero nang tanungin kung ilang taon na siya sa Pasig, abay tiyak na magugulat ka. Paano niyo po mapapaliwanag yun? Ilan sa kanila ay klaro? Ano pong ibig sabihin nun? Ilan sa kanila? Explain to us please. Di po malinaw. Ang ibig po sa akin kasi may pagka-Bisaya po ako. Okay. Hindi po masyadong klaro sa akin ilan sa kanila. Ibig sabihin po, parang ito po ang mga binabanggit ko. Meanwhile, so how long have you been residing in Pasig? Almost, mga 25 years na rin. So yung nabanggit nyo kanina na Bisaya kayo, hindi nyo naintindihan yung Tagalog, ay 25 years na po kayo andito. Anong kailangan kong gawin? Your Honor, paulit lang po. Trending naman online ang eksenang parang teleserye ang tensyon nang ma-hot seat si kuyang kontraktor at nang siya'y tanungin, abay panay ang pagpikit at pagsilip sa ilalim. Tila ba may sagot na nakatago sa ilalim ng mesa o baka naman nag-chat GPT muna ang ating bida? It's a yes or no question, sir. I invoke my self-incrimination in your honor. Wow. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. I invoke my right for self-incrimination in your honor. My God. The question of the majority floor leader is very simple. Do you have any ghost project? Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga kontraktor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. May binabasa ka ba? Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. Wow. Bardagulan to the max naman ang susunod nating mga eksena sa pabirong hirit ni Senator Marcoleta kay Senator Jinggoy Estrada matapos tanungin ni Estrada si Curly Diskaya kung may senador na sangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects. Kaya sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. So safe ka? Safe ka na? Sigurado po. Hindi lang isang beses dahil si Senator Marcoleta, abay, humirit pa ng isa. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na? Please continue. Pero ano nga ba ang katotohanan? Ang inakalang ligtas na kalagayan, Senator Jinggoy ay nadawit na naman matapos na pangalanan na sangkot daw sa mga maanumalyang kaganapan. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Kaya nang makarating ang balita, nagpuyos sa galit itong ating bida dahil sa mga akusasyon sa kanya. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. A few moments later. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng dalawang senador, front page na kagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya. Nang walang basihan. 30% commission daw. Ang puta. Next level naman ang bardagulan ng mga susunod nating ibibida. District Engineer Alcantara at dating DPWH Engineer Bryce may banat kay Alcantara matapos na i-deny na hindi daw niya kilala si Senator Jinggoy Estrada. Pero anong connection niyo ni Senator Jinggoy Estrada? Wala po, Your Honor.
Kung hindi ko po siya kaibigan o hindi po ako nakakalapit sa kanya, hindi po ako nakakapunta po. Wala po kayong pagkakaibigan sa mga estrada? Wala po, Your Honor. A few moments later. Kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Kung hindi po sila magkakilala, yan po, sabi po nila, hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. Tampok naman online si Senator Joel Villanueva matapos na mag-viral ang kanyang madamdaming talumpati. Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years hindi ginagalaw. Na for almost 40 years. Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan ko. Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin. Meanwhile, Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva. Wow. Halos mangyak-nyak naman ang susunod nating ibibida matapos nagisahin ni Senator Bato de la Rosa. Mr. Torregosa, ikaw ang tinuturo na gumawa ng fake na ID dito sa kay Engineer Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Is it true? Bago ko po sagutin, magandang araw po sa inyo, Mr. Chair. Diretso na kasi maubos yung time ko. Let's go to the point, the main point of the issue. Sino nga ang tao doon? Ikaw nga nag-escort doon, papunta doon. Sinong gumagawa ng ID nila? Hindi ko na po maalala, sir. Your Honor, since 2022 pa po yung pangyayari po na yun. Sure ka, ha? Opo. You can be cited in contempt pag nagsinungaling ka dito. Hindi po ako nagsisinungaling. Ikaw lang ang hindi milyonaryo na makukulong ngayon dito. Ako nga po, Your Honor, yun po ang kinakasama ko ng loob. Siyempre. Huwag ka lang umiyak. Huwag ka lang umiyak. Napiko naman si Senator Marcoleta sa isa sa mga kontraktor na nabanggit sa listahan ng Pangulo matapos na hindi magkatugma ang mga sagot nito. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta ng bamboo, mga ganun eh. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa totoo lang ha, is only 86 projects. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa na tayo ng flood control projects. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Okay. At yan ang mga kaganapang nagpapaalala sa atin na sa Pilipinas kahit gaano kaseryoso ang paksa, laging may espasyo para sa kwela at kalokohang kakaiba. Pero sa dulo ng lahat ng palusot at bangayan, ang tanong ng bayan, may hustisya pa bang lalabas o puro na lang palabas? At dito na nagtatapos mga eksenang hitik sa kaganapan. Sa ating paghahanap, good vibes ang natagpuan. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para laging updated sa mga kwelang eksena. Hanggang sa muli mga tropa!